Ang question mo, magagaling dyan sa lobo. Pero, Isang mic, please. mamimili ka ng question, hindi pa lang yung question mo. Ito na ba yung puputukin mo o mamimili ka pa sa mga kasama mo? Ano gusto mo? So, Pipili ka ba o ito na yung puputukin natin? ito na lang po. Sunod, Choy. Okay, pakiputok, kapatid. Ayan. Okay. Ang gaganda ng question, no? Truly. Bigay mo yung mic sa kanya. Eto, katanungan mo. Kung hindi ka umaasenso sa taong mahal mo, bibitaw ka ba? Ulitin ko ha. Kung hindi ka umaasenso sa taong mahal mo, bibitaw ka ba? Ay, teka lang. Oo, ano? Kapatid, teka lang. Paliwanag lang natin. Paano ang criteria for judging natin? Kung hindi ka na umaasenso sa taong mahal mo, bibitaw ka ba? Sound check. Okay. Let us answer the particular questions directly to the point. Kung hindi na ako umaasenso, bibitaw ba ako sa taong mahal ko? It hasn't been ang pag-asenso is a matter of money. No. Pag sinabing hindi ka na umaasenso, hindi ka na masaya, hindi ka nag-grow. Kumbaga, wala na pong commitment sa isa't isa. Opo, bibitaw ako. Sapagkat ang totoong nagmamahalan, ang totoong magkarelasyon, sabay aangat ang buhay, di lamang sa pag-asenso. Kung hindi dapat, mutual ang nararamdaman. Dapat masaya sa bawat isa. Ang isang relasyon o silakbo ng damdamin ay hindi matatawag ng isang relasyon kung sila ay naghihingaan pababa. Sabay natin, kung talaga tayo nagmamahalan, sabay tayong umangat, sabay tayong umasenso, sabay natin ipakita sa lahat ng tao, hawak kamay, magkataling dibdib, puso sa puso, nang sa gayon makikita ng tao na hindi ka lang masaya kung hindi ang isang relasyon ay isang sagana at realidad ng pagkatao. Maraming salamat. Dito ka, Nakshi. Exikel! Asa si Exikel? Yung palagay, dapat bang magkaroon ng hiwalay na CR para sa LGBTQI+ sa mga malls at establishments? Uulitin ko, sa iyong palagay, dapat bang magkaroon ng hiwalay na CR or comfort room para sa mga LGBTQIA+ sa mga malls at establishments? Okay, sa isang payak at simpleng katanungan, ngunit nangangailangan ng isang makabuluhang kasagutan na nagbumula sa aming kaibuturan ng puso at isipan. Bilang miyembro ng LGBT community, sa aking palagay o pananaw, dapat daw ho ba na magkaroon ng sariling comfort room o palikuran kami mga miyembro ng LGBT community. Naniniwala po ako, namulat ako sa mundong ibabaw, nasilaya at nabanaag ng aking mga mata sa isang tahanan, sa isang nagmamahalang pamilya, isang palikuran lamang po ang ating pinapasukan at nilalabasan. Ngunit sa isang pagkakataon, alam naman namin na kami mga miyembro ng LGBT community ay yuro pa rin ang pandidiskrimina at higit sa lahat, pangilalait sa aming pagkatao at kasarian. Ngunit bilang isang bakla, naninindigan po ako. Hindi po ako pabor na magkaroon kami ng sariling CR. Bakit kamo? Sapagkat anuman ang kasarian ng isang tao, kagaya niyo po kami bilang isang tao din na naniniwala sa anong pinaniniwalaan nyo bilang isang tao dito sa mundo. Tandaan po natin, sa mundong ibabaw, hindi pamantayan ang kasarian at kasuutan. Dahil ang tunay na pamantayan dito, kung ano ka bilang isang tao na nabuhay, na may mahalaga at hinto ang puso bilang ano, sino at kung ano ka bilang sa pagkatao mo. Tandaan po natin, kapag iniwalay po ang CR na pangpalikuran para sa aming mga kabaklaan at katomboyan, parang sinabi naman po namin na hindi kami kabilang sa mundo. Hindi rin kami tao kagaya ninyo. Sapagkat anuman po ang nilalanghap ninyo, yun po ang aming nilalanghap. Tandaan po natin, sa batas ng ating mga pagkatao at sa batas ng tao, lahat tayo pantay-pantay. Kapag kumikit ang ating mga mata, magpantay ang ating mga paa, hindi kasarian ang titignan. Ang titignan kung ano ang yalaman ng puso bilang isang tao. Maraming salamat po. Yes! Thank you so much, Miss.
Ang taray ng mga question, no? May kasamang hugot. Correct. Sino ang may kasalanan? Yung nagkulang o yung bumitaw? Uulitin ko. Sino ang may kasalanan? Yung nagkulang o yung bumitaw? Okay, panandalian ko lamang kung inihiram ang pakikinig ng ilan upang mas lubusan po nating maunawaan at maintindihan kung sino nga ba ang tunay na nagkasala, ang nagkulang o ang bumitaw. Sa larangan ng pag-ibig, marami po tayong saysay, maraming kabanata, pahina ang binubuo ng bawat mag-isa sa atin. Naniniwala po ako na ang tunay na may kasalanan, yun ay ang bumitaw. Bakit? Kapag nagkulang ka, mapupulan niya ng taong mahal na mahal ka. Ng taong alam kung ano ang pagkukulang mo. Pero pag sa mga sandaling bumitaw ka, ito ang pinaka-tuldok at pinakahuling hangganan ng pahina ng relasyon ng dalawa. Naniniwala ako dito sa mundo na bubuhay ang tao na nilikha ng Diyos, ang lalaki at ang babae. Sila po ang tunay na pinagpala. Sila po ang tunay na magkapareha. Pero nandito kami, ang LGBTIQ+ community, ang pupuno, ang pupunan sa mga pagkukulang ng iilan sa mga babaeng narito. Ang pinakamay kasalanan dito ay ang bumitaw kasi dito sa mundo, walang nilikhang perpekto. Kapag bumitaw ka, ibig sabihin, nangangahulugan na ito na ang hangganan ng relasyon ng dalawa. Sa mga sandaling bitawan mo ang karelasyon mo, ibig sabihin, nawala na ang tiwala mo, nawala na ang pagmamahal mo. Higit sa lahat, nawala na ang kumpiyansa mo na mabuo ang tinatawag yung pagmamahalan magpasa hanggang muli. Dahil kayong dalawa, magsumpaan kayo sa isa't isa. Nangangako kayo na mula dito hanggang dulo, magsasama kayo. Yun lamang po ang maraming sa Yes! Your question, candidate number 6. Dapat bang sisihin ang magulang kapag napariwara o lumaki na hindi maganda ang pag-uugali ng isang anak? Uulitin ko, dapat bang sisihin ang magulang kapag napariwara o lumaki na hindi maganda ang pag-uugali ng isang anak? Dapat pagsisihin ang magulang kapag napariwara o lumaki na hindi tamang maganda ang pag-uugali ng isang anak. Naniniwala po ako, mga kaibigan, hindi po natin dapat isisi sa mga magulang kung pangit ang ugali mo. Dahil wala namang magulang ang magtuturo ng mali para sa kanyang anak. Dahil naniniwala po ako, ang mga kabataan o tayo mismo ang gagawa sa atin. Tayo ang mag-iisip ng tama o mali. Dahil naniniwala po ako, andyan ang magulang, nakasubaybay, nakasuporta, at magiging gabay. Pero hindi lahat may magulang. Kaya naniniwala po ako, nasa sayo, nasa mga kabataan, kung ano ang tama at mali. Dahil naniniwala po ako, mga kaibigan, kung mahal mo ang iyong magulang, gagawa ka ng tama at hindi ka gagawa ng papahamak ng iyong magulang. Maraming salamat po. Yes! Thank you so Ito ang question mo, contestant number 7. Masama bang hindi makontento sa kung ano ang meron ka? Masama bang hindi makontento sa kung ano ang meron ka? Thank you so much. The question that was given to me, or the question that I have picked, is it bad or is it wrong not to be contented for what I already have? Well, my dear beloved Board of Judges, ladies and gentlemen, it is a fact that we individuals are working really hard because we have dreams that we want to achieve. We have goals that we have set that we want to reach. And it doesn't mean that we are not contented for what we already have and what we already are. Because we just want to make better versions of ourselves. That's why we continuously striving hard and working hard to build those dreams and reach those dreams that we have. But in the question that was given, is it bad or is it wrong not to be contented?
If you are not contented for what if you are not contented for what you are and what you already have, then that is called greed. There is a big difference between being greedy and between being someone who is a dreamer, who wants to be someone and somebody in the near future. Let us not forget the fact, ladies and gentlemen, that even though who we are and what we are, as long as we have a dream and we are working hard to pursue that dream, then you are not a greedy person. You are just someone who wants to become successful in the near future. Thank you and good evening. Yes, thank you